Dahil sa pagiging mabuti natin sa iba at radikal na pagmamahal natin sa ibang tao, doon mo mas napapakita. Iba kasi ang may kontrol ng puso mo. May hawak ng puso mo, Panginoon. Kaya kahit pakiramdam ng ibang tao, nauubos ka na, kawawa ka naman, lugi ka dyan. Hindi ako lugi. Kasi lagi akong kumpleto kay Lord eh. Ang message po natin today ay manggagaling sa Book of James. Alam niyo ba ang Book of James kung nasaan? New Testament yan. Ang title ng ating message, Love Radically. Love according to James. Radikal na pagmamahal. So, titignan po natin ano yung matututunan natin sa Book of James about radical love. Pero let me talk to you about the letter of James. Marami pong taong ayaw maniwala noon na ang Book of James ay dapat isama sa canon of Scripture. Okay? Canon of Scripture, ibig sabihin, ito yung mga books na valid, kasali talaga sa canon or yung linya ng salita ng Diyos. Maraming nagda-doubt sa Book of James dahil ang iniisip nila, hindi ito galing kay James. Dahil si James pinugutan ng ulo bago pa mag-umpisa yung early church. Napugutan na siya ng ulo bago pa sila dumami. So imposibleng si James ito. Kaya lang, sa pag-aaral ng mga tao, they discovered that the James who was writing this, hulaan nyo kung sinong James yan. James, the brother of Jesus. Brother ni Jesus. So, kapag sinabi niyong si James ang sumulat nito, definitely, ang perspective niya is a Jewish perspective. Okay? Dahil siya po ay isang Hudyo, kapag sumulat siya, ang influence nun ay Jewish culture. Kaya ho, pag binasa niyo ang James, para kayong nagbabasa ng Proverbs. Kasi inspired siya by the Old Testament writings. Dahil yun ang scripture nila bilang Jew. Okay? Nakakaintindihan po ba tayo? Sineset up lang natin kung bakit ha. And then sabi dito, maliit na dito pero sabi dito, to the 12 tribes in the dispersion. Dito sa version ko, sa NASB, to the 12 tribes who are dispersed abroad. So 12 tribes, meaning ang kausap niya, mga Israelites na naniwala, nagtiwala kay Jesus Christ, pero ngayon, nakakalat na sila. Kasi yung church in Jerusalem, yung Christian church in Jerusalem, kung saan leader si James, brother of Christ, they were persecuted. Inuusig sila, hinahunting sila, tinataboy sila. So kumalat yung mga Hudyo sa iba't ibang parte ng mundo. Kaya ang sulat na to para sa kanilang mga naniniwala kay Jesus, pero dati silang Jew o dating Hudyo. Importante niyong malaman yon kasi makikita ninyo kung bakit napaka-stricto ni James. No? Pinakatanyag dito yung James chapter 1 verse 2 to 4. Ang sabi po niyang bungad niya sa kanila, consider it all joy, my brethren. Maging masaya kayo. Di ba? Ikagalak ninyo, mga kapatid, kapag kayo ay humaharap sa iba't ibang pagsubok. Nai-imagine nyo kung gaano yun ka-contrast? Kung gaano kahirap na sabihin sa'yo, mag-smile ka naman, alam ko nahihirapan ka. Di ba? Parang, nahihirapan nga ako paano ako magsasmile? Pero yun sabi niya, when you encounter various trials, knowing that the testing of your faith produces endurance. Ibig sabihin, kung naghihirap ka ngayon, may dinadaanan kang paghihirap, may dinadaanan kang pagsubok, okay lang yan. Kasi the testing of your faith produces endurance. Pinagtitibay ka ng mga pagsubok. Patingin nga po ng mga kamay ng mga taong pinagtibay ng pagsubok sa buhay. Ay, ang dami na naman pala matitibay dito Alam na alam nyo pala to Sabi dito, let endurance have its perfect result so that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Kapag tayo po, secure yung ating future, kaya nating humarap kahit sa anong pagsubok. Pagpatuloy po natin. Sabi po nung pag nag-fast forward po kayo sa verse 12,
Sabi ito ni James, "Blessed is a man who perseveres under trial, for once he has been approved, he will receive the crown of life." May reward. Kapag tayo po ay naging firm sa ating faith, pag tayo ay hindi sumuko at nagpatuloy tayo doing what God wants us to do, we receive the crown of life which the Lord has promised to those who love Him. At ito po yung isa sa mga unang beses nyong makikita yung salitang love sa Book of James. It is love not just towards other people, pero pagmamahal siya para sa Panginoon. Hindi nyo pwedeng sukatin yung inyong kakayahang magmahal ng tao kung hindi nyo kayang tanggapin at mahalin yung pagmamahal na galing sa Panginoon. Ano yung mga matututunan natin ngayong hapon? Love radically. Kaninang umaga at kaninang tanghali, ang mensahe ni Pastor Edric, love radically, love God through trials. Nakita nyo na yon kanina. Love others more than yourself. Love sacrificially, tsaka love through life words. Pag tinignan nyo ho yung mga points na yan, radical talagang pagmamahal yan. Bakit? Kasi mahirap po ito. Mahirap unahin yung kapakanan ng iba kaysa yung kapakanan ng sarili. Mahirap pong magmahal ng sacrificial, loving through life words. Mahalaga din po yun na nakikita dapat sa pagmamahal, sa pananalita natin, yung ating pagmamahal. Pero ngayong hapon po, ang susundan nating outline ay ito. To love radically, we must, una, be impartial. Kasi gusto nating maging true to the text. Be impartial, display mercy, and be fueled by faith. Makikita rin po natin yung mga punto kaninang umaga dito sa puntong pag-uusapan natin ngayon. Magpatuloy po tayo sa James chapter 2. Ang sabi po ni James, "My brethren, do not hold your faith in our glorious Lord Jesus Christ with an attitude of with an attitude of personal favoritism." Bakit kaya pinagbabawal ang personal favoritism? Ito po yung tinatawag na sin of partiality. Nakikita po na kayo ay nagbibigay pabor, nagbibigay attention para doon sa mga mas nakakaangat. Ayaw mo dito kasi walang masyadong balik. Dito lang ako tututok kasi may balik to. Di ba? Kapag kayo magulang, syempre, yung pinakamabait na anak, yun yung pinakamahal ninyo. Pag meron kayong 3 anak, tas yung isa pasaway, hindi nyo masyadong aanuhin tong pasaway na to, bahala ka sa buhay mo. Di ba? Hindi ko pa yan alam kasi hindi pa ako naging magulang. Pero pinagbabawal yon ni James. Kung tunay kayong radikal magmahal, dapat wala kayong favoritism. Hindi kayo nagpapakita ng amor sa iba, tapos pinagkakait nyo sa ibang tao. Malinaw po ba? Malinaw tayo, nagkakaintindihan po tayo, no? Pagpatuloy natin. If nagbigay siya ng sitwasyon at ito makaka-relate kayo dito kasi simbahan tayo. Ang sabi niya, "If a man comes into your assembly with a gold ring, gintong singsing, dressed in fine clothes," pag pumasok siya sa simbahan nyo, okay? "And there also comes in a poor man in dirty clothes." So sabay pumasok. Sabi niya, "And you pay special attention." Nagbigay ka ng special attention to the one who is wearing the fine clothes. Tapos sinabi mo, "Ay, dito po kayo maupo sa harap. Kailangan makita po kayo sa camera. Kailangan po nakikita kayo pag kinakausap kayo ng pastor. Magre-react kayo dyan. Maganda po ang suot nyo. Dito na lang po kayo." Tapos yung mahirap, anong ginawa? "You stand over there or sit down by my footstool." Ano ka? Mahirap ka ba? Dito ka lang ha. Gusto nyo ba ganun ang simbahan? Naku, ang CCF po hindi ganyan. Anong sinabi? "Have you not made distinctions among yourselves and become judges with evil motives?" Pag daw kayo nagpakita ng favoritism at pabor sa iba dahil sila yung sikat, sila yung may pera, sila yung magandang itsura, hindi ba kayo parang nagiging hindi kayo Kristiyano? Kung pipiliin lang natin, depende sa damit. Marami po sa ating hindi makakapasa. Marami din po sa atin, susuyurin nyo yung mga ukay-ukay para lang po pagdating nyo dito sa CCF, parang ang ganda ng damit. Buti na lang hindi tayo ganun. Bakit?
Kasi kasalanan yun. Ang sinasabi ni James sa kanila, if you show partiality, wala kayong pag-ibig at hindi kayo makadiyos. Kasi nang mamata kayo ng tao. Ano pong kasunod niyan? Listen, my beloved brethren. Did not God choose the poor of this world to be rich in faith and heirs to the kingdom which He promised to those who love Him? Hindi ba nagbigay atensyon ng Panginoong Hesukristo maging sa mahihirap? Maging doon sa mga kinukulang, maging doon sa mga may problema at hindi marangyaang buhay, minahal din sila ni Jesus. At dumarting si Jesus, namatay si Jesus para din sa kanila. Yan po yung sinasabi ni James. Si James na hindi kailanman naniwala kay Jesus nung nagmi-ministry si Jesus. Naalala niyo po sa Bible, yung mga kapatid ni Jesus, kapatintero niya yan. Joke lang yung patintero hindi ko alam kung may patintero sila. Kalaro niya ng mga jolen. So isipin ninyo, nung tumanda si Jesus, sinasabi niya siya yung tagapagligtas. Isipin niyo kayo yung kapatid. Maniniwala ba kayo? Maniniwala ba kayo na kapatid? Huy! Di ako din, brother of ako, kapatid kita, Diyos na din ako, ganun. Paano ka naging Diyos? Kinukutusan nga kita, parang ganun, di ba? Pero tingnan niyo, nagbago sa buhay niya, maging siya na hindi naniniwala kay Jesus, tinuturo na ngayon yung katuruan ni Jesus. Anong ginawa nila? You have dishonored the poor man. Is it not the rich who oppress you and personally drag you into court? Bakit ba binapaboran nyo yung mayayaman? Hindi ba yung mayayaman yung nagsasampa ng kaso sa inyo at nagrereklamo sa inyo? Do they not blaspheme the fair name by which you have been called? So nakikita nyo po yung kamalian nung early believers na talagang nabubulag sila sa katotohanan. Pakiramdam nila, mayaman to, alagaan natin to. Hindi na nila nakikita na hindi na to nagbe-behave ng maayos, na medyo may mga palpak na silang ugaling pinapakita, pero dahil okay yan, sige, tanggapin mo lang. Yun ang problema. You cannot be partial. At ano po yung solusyon na binigay ni James? Sabi niya sa verses 8 to 9, if however you are fulfilling the royal law according to Scripture. Pag sinabi mong royal law, ito yung pinakamahalagang batas. Ito yung pinakamahalagang instruction. The royal law according to Scripture, you shall love your neighbor as yourself. You are doing well. Pero kapag nagkaroon ka ng partiality, you are committing sin and are convicted by the law as transgressors. Ang nire-rebuke po niya itong mga Hudyo na parang akala nila nasunod sila sa batas, pero wala silang amor, wala silang pagmamahal, wala silang concern, may favoritism sila. Hindi totoo yung kanilang paniniwala. Nai-imagine niyo po yun? Pwede tayong naniniwala, nagsisimba dito, nagtataas ng kamay, nagbubuklat ng Bible, pero kung hindi nakikita sa gawa, hindi ka panipaniwala yung ating faith. Susunod po nating punto, we have to display mercy kung gusto nyong magmahal ng radikal na pagmamahal. Kailangan nakikita po ang mercy. Kailangan nagpapakita tayo ng awa, nagpapakita tayo ng kabutihan sa iba, kahit na medyo lugi tayo. Kasi yun ang radikal na pagmamahal. Ang radikal na pagmamahal, hindi yung kung anong tutubuin mo, pero kung anong ibibigay mo sa iba. Yun ang radikal na pagmamahal. Tingnan niyo po ang sinabi sa James chapter 2 verses 8 to 9. Whoever keeps the whole law and yet stumbles in one point, he has become guilty of all. Kung magkamali kayo sa isang batas, guilty kayo sa lahat. Kahit mabuting tao kayo pero madamot kayo, guilty kayo. He who said, do not commit adultery, also said, do not commit murder. Now, if you do not commit adultery, but you commit murder, you have become a transgressor of the law. Ano ibig sabihin yan? Pag sinabi ng Diyos, mahalin mong kapwa mo, mabait ka sa lahat, pwera na lang dito sa taong to. Kasi nakakabwisi talaga siya. Diba? May mali kang ginagawa. Bakit? Kasi ang utos sa'yo, mamahalin mo lahat. Yun ang radikal na pagmamahal. Diba? Magiging mabuti ka dun sa tao. So kung namimili ka lang ng susundin, hindi ka talaga sumusunod kay Lord.
Kaya nga po mahalaga, kalimutan nyo yung sarili nyo. Ang radikal na pagmamahal, nililimot ang sarili, inuunang iangat ang ibang tao. Philippians 2 verse 3. Ano pong sinabi dyan? Do nothing from selfishness or empty conceit, but with humility of mind, regard one another as more important than yourselves. Importante nyo po itong malaman dahil ang utos ni Jesus, you have heard that the ancients were told, you shall not commit murder. Whoever commits murder shall be liable to court. But I say to you that everyone who is angry with his brother shall be guilty before the court. Alam niyong masamang pumatay, pero ang pagiging magagalitin, ay pagpatay sa iba. Kaya kung gusto niyo maging radikal, kakalma kayo dapat. Ano pong utos ng Panginoon? Tingnan niyo sa Zechariah 7:8-10. Thus the Lord of hosts said, dispense true justice, practice kindness, and compassion, each to his brother. Maging mabuti kayo sa iba. Ipamalas ninyo yung kabutihan na yan sa inyong mga kapwa. And do not oppress the widow. Huwag niyong kawawain yung mga biyuda. Or the orphan, yung mga ulila, huwag niyo silang isantabi. Or the stranger, yung mga hindi ninyo kaano-ano. Hindi ninyo kabayan, hindi ninyo kabansa. The poor, yung mga mahihirap, dapat hindi nyo sila isinasantabi. Do not devise evil in your hearts against one another. Pure and undefiled religion, James 1:27. Ang sabi niya, visit the orphans, widows in their distresses. Keep oneself unstained by the world. Maging mapagmahal tayo sa iba. Paano ba tayo magpapamalas ng mercy? Display it with our words. Eto na. Bato-bato sa langit, ang tamaan, wag magagalit. Sabi po ni James, if a brother or sister is without clothing and in need of daily food, and one of you says to it, go in peace, be warmed and be filled, and yet you do not give them what is necessary for their body, what use is that? Nakikita niyo yung sinasabi niya? Sabihin nating merong tao dito ngayon sa CCF, ginaw na ginaw. Hubot-ubad ng ang tao'y sumipot. Sabi ng lola ko, nakapiit, nangangatog, ganyan, naglilimos, ganyan. Tapos ang sasabihin mo is, alam mo, si Lord ang bahala sa iyo. God bless you. Sa palagay nyo, natulungan nyo siya? Hindi, di ba? Kasi kapag kailangan ng tulong, tutulungan dapat. Bibigyan dapat. At magsasabi kayo, hindi lang ng mga ganitong salita, I bless you in Jesus' name. Tapos wala ka ng pake. Hindi pwede yun. Hindi pwedeng sinusukat tayo sa salita lang. Kailangan nakikita sa gawa. Ginagawa dapat natin. Tinototoo dapat natin. James chapter 3 verse 6. The tongue is a fire. The very world of iniquity. The tongue is set among our members as that which defiles. Ito daw ang nakakasira sa buong katawan. Bakit? Sets on fire the course of our life and is set on fire by hell. Bakit? For every species of beasts and birds, of reptiles and creatures of the sea, kahit anong halimaw o animal man yang maisipan ninyo, lahat yon it's tamed and has been tamed by the human race. Pero ang dila daw, hindi mo mapapasunod. No one can tame the tongue. It is a restless evil and full of deadly poison. Nakakalason daw po yung kasamaan ng ating dila, yung ating pananalita. Do we display mercy by being selfless? Taas kamay ng mga selfless. Oh, selfless. Alam niyo ba yung selfless? Aba, humble kayo lahat ha. Ayaw nyo masyado magyabang ha. Kasi pag nakita kayo sa camera, sisingilin kayo ng mga kapamilya nyo. Nakita kita, sabi mo, selfless ka. Tingnan po ninyo, sabi ni James, where jealousy and selfish ambition exist, there is disorder in every evil thing. Kapag sakim tayo, sarili natin, iniisip natin, kasamaan ang dulot niyan. But the wisdom from above is first pure, peaceable, gentle, reasonable, full of mercy, good fruits, unwavering at without hypocrisy.
Tanggalin nyo yung pagiging makasarili. Kasi ang sinabi ni Pastor Edric kanina, love sacrificially, ibig sabihin, isantabi mo yung iyong sarili para sa ikakabuti ng iba. What is the source of quarrels and conflicts among you? Ano bang pinag-aawayan natin madalas? Ang pinag-aawayan natin ay yung mga selfishness natin. Sarili mong kagustuhan, hindi mo nakuha, bad trip ka. Naalala niyo, mga mag-aasawa dito, pag may gusto yung asawa ninyo at hindi niya nakuha, bad trip siya sa inyo. Di ba? Tapos parang pag sasabihan mo, bakit ka galit? Hindi ko rin alam, galit ako. Pero kaya siya galit kasi may hindi siya nakuha. May hindi nagawa para sa kanya o may hindi na ibigay para sa kanya. Pag ganun ka mag-iisip, lagi kang bugnutin. Bakit? Kasi laging sarili mo iniisip mo. Kung lagi pong sarili nyo ang iniisip ninyo, itong katotohanan para sa inyo, kulang. Kulang ang lahat ng kayang ibigay ng mundo para sa iyo. Dahil sarili mo ang iniisip mo. Kahit bigyan ka ni Lord ng blessing, kulang pa rin. Bakit? Kasi nakatingin ka sa sarili mo eh. Tumingin ka muna sa iba. At makikita mo, blessed ka rin naman. Hindi mo kailangan maging sakim. Hindi mo kailangan sundin yung tawag ng iyong laman. Sabi dito, you are envious. Naiinggit ka sa iba pero wala kang makuha so nakikipag-away ka. You have because you do not ask. Hindi ka man lang nagtatanong ng maayos. You ask and do not receive because you ask with wrong motives. Ang faith ninyo sa Panginoon. Huwag kayong titingin sa wala sa inyo. Kasi kung titignan ninyo, you have the Lord. And the Lord owns the universe. The Lord owns everything. So, kumpleto ka sa Panginoon. Matibay po yung paninindigan yan. God is opposed to the proud but gives grace to the humble. So, anong dapat natin gawin? Submit therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Kung nagkakaroon ka na ng urge na maging makasarili, submit yourself to God. Lord, sinusuko ko yung sarili ko sa iyo. Ayoko Lord, na tignan ko to kung ano lang yung gusto ko. So I draw near to you, God. Be my peace. Kayo po ang kumatagpo sa akin sa puntong ito. Cleanse your hands, you sinners. Purify your hearts, double-minded. Be miserable and mourn and weep. Let your laughter be turned into mourning and your joy to gloom. Humble yourselves in the presence of the Lord. And what? Ano po yung pangako? Humble yourselves in the presence of the Lord and He will exalt you. Kapag tayo po ay mapagkumbaba, Panginoon, hindi ko kaya tong challenge na to. Hi Lord, napipikon po ako, tulungan niyo po ako Lord. I cannot do this by my own. I need your Spirit. Humble yourselves, iaangat ka ni Lord. Kasi ang gusto ni Lord, yung hindi makasarili, at ang gusto ni Lord, yung tapat sa sarili. Lord, kulang ako. Kulang ako kung wala ka. Diba? Masama ang ugali ko, Lord, kung wala ka. Please, Lord, take control of me. Naintindihan natin? At pag sinuko mo yung sarili mo kay Lord, pag si Lord ang bahala sa'yo, magugulat ka kahit anong gawin sa'yo ng mga tao sa paligid mo. Hindi ka napipikon. Ang haba ng PC mo. Ang haba ng pasensya mo. Bakit? Kasi si Lord ang may hawak ng puso mo. Hindi ka apektado, hindi ka kayang patumbahin ng mga nanlalait sa iyo. Bakit? Kasi confident in the Lord ka. When God is for you, who is against you? Sabi nga ni Paul, di ba? Tama ba 'yon, mga kapatid? Confidence natin nasa Panginoon. Do we display mercy by avoiding judgmentalism? Bawal po ang judgmental. Tingnan ninyo Do not speak against one another, brethren. He who speaks against a brother or judges his brother speaks against the law and judges the law. Ano pong ibig sabihin nito? Bawal na akong magsabi ng napansin ko, uy, mali ka dyan. Bawal ko nang sabihin kasi I cannot speak against my brother. Hindi. Ang ibig sabihin nun, wag mong ipa-appear na ikaw ay mas mataas kesa dun sa batas na sinusunod natin. So, ibig sabihin, hindi porket may nakita kang mali, mali ka bad trip ka, hindi pwedeng ganun. Kailangan maayos mong sinasabi. Yun yung ibig sabihin nito, no? Kaya sinabi dito, there is only one lawgiver and judge, the one who is able to save and destroy. Who are you who judge your neighbor? Huwag tayong mangmata at huwag tayong mangmataas. Ang mga Hudyo po kasi, sanay sila sa kultura nila na laging mataas ang tingin nila sa sarili.
Kasi sila yung chosen sila yung pinili ng Panginoon Yun yung iniiwasan dito. At sinasabi niya, kung kayo talaga ay followers of Jesus na, dapat maayos ang pakitungo nyo sa iba at hindi kayo nagja-judge. Sabi po ni Jesus, do not judge so that you will not be judged. So bawal na, Lord, bawal kong sabihin na mali yung ginagawa ng kapitbahay ko, mali yung relasyon na meron sila, mali yung ganito, ganyan. Bawal na ba akong magsalita? Hindi. Hindi bawal. Bakit? Hindi po nito pinapagbawalan na tayo ay maging discerning o aalamin natin yung tama at mali. Ang pinagbabawalan po nito is yung maging mapangmatatayo o mapanghusga sa iba. Sa isa pong verse sa John, sabi ni Jesus, do not judge according to appearance, but judge with righteous judgment. Ibig sabihin, may pagkakataong ang judgment mo tama. May pagkakataong tama yung judgment mo pag sinabi mo, mali talaga yung ginawa ng anak mo. O pag nakita mo, mali talaga yung ginawa ng kaopisina mo. Niloloko niya yung asawa niya o something like that, di ba? Tama lang na sabihin mo. Tama lang na erase mo yung correction na yon. Mahalaga po na yung judgment natin ay hindi panghuhusga sa kanilang pagkatao, pero ito ay nagsasabi sa atin, ito kasi yung tama. Ito yung mali mong ginawa. Naiintindihan ninyo? And the manner of giving it, mahalaga rin. Kasi pag naging mayabang kayo, ano yan, righteous ka? Ikaw na lang palagi tama? Do you display compassion? May compassion ba kayo sa ibang tao? Sabi po dito, James chapter 5, come now, you rich, weep and howl for your miseries which are coming upon you. Your riches have rotted, and your garments have become moth-eaten. Your gold and your silver have rusted, and their rust will be a witness against you, and will consume your flesh. Kakainin yung inyong laman like fire. It is in the last days that you have stored up for you your treasure. Kapag sakim ka, maramot ka, inisip mo lang sarili mo, inipon mo lang para sa'yo. Huwag kang ganon. Sabi dito, behold, the pay of the laborers who mowed your fields and which has been withheld by you cries out against you. Di ba? Umiiyak na ng hustisya. Bakit? Kasi ikaw nagpapakasasa ka, tapos yung mga nagtatrabaho para sa'yo, hindi mo pinapasweldo ng tama. The outcry of those who did the harvesting has reached the ears of the Lord of Sabaoth. You have lived luxuriously on earth and led a life of wanton pleasure. Ano tong rebuke na to? Bawal ba maging mayaman? Bawal ba maging mayaman? Hindi po. Ang bawal, maging sakim at maging walang pakialam sa iba. Okay lang kung yumaman kayo, okay lang kung maging successful kayo, but also make sure you do righteous things with whatever God is entrusting to you. Tumulong ka sa iba, magsuporta ka, wag ka magdamot, etc., etc. Kasi ang gusto natin, paano ko makakatulong? Kasi yun ang radical love. Lahat yan magagawa ninyo if you are fueled by faith. Prayer is the fuel for action and faith is the fuel for love. Kaya mong magmahal kasi totoo yung pinupuri mo at sinasampalataya mo at inaangat mo sa buhay mo. Sabi ho dito, even so faith, if it has no works, is dead, being by itself. Kaya po maraming tao ayaw ng Book of James, kasi ang Book of James po sounds like lang naman, it promotes theology of salvation by works. Kasi anong gusto natin? Salvation by faith alone, through grace alone, di ba? Yun ang patakaran natin. Pero si James, dito sa James chapter 2, sinabi niya, faith, if it has no works, is dead. Anong sinasabi niya? Sinasabi ba niya na dapat may gawa? Dapat meron tayong mabuting gawa? Yun bang magliligtas sa atin? Hindi yun yung punto niya. Ang punto po niya, kung gusto niyong patunayan yung iyong pagmamahal at inyong pananampalataya, nakikita dapat sa gawa. Nakikita dapat sa actions natin. Someone may well say, you have faith and I have works. Show me your faith without the works, and I will show you my faith by my works. Dahil sa pagiging mabuti natin sa iba at radikal na pagmamahal natin sa ibang tao, doon mo mas napapakita. Iba kasi ang may control ng puso mo. Ang may hawak ng puso mo, Panginoon. Kaya kahit pakiramdam ng ibang tao, nauubos ka na, kawawa ka naman, lugi ka dyan. Hindi ako lugi. Kasi lagi akong kompleto kay Lord .
Lagi akong merong maibibigay sa iba. Lagi akong may pagmamahal na ma-extend sa disciple ko. Lagi akong makakaintindi at lagi akong magpapatawad. Kasi iba yung pagpapatawad na binigay sa akin ng aking Panginoon. That is how faith is shown in your works. You see that a man is justified by works and not by faith alone. Ibig sabihin, pinapatunayan mo yung pananampalataya mo base sa pamumuhay mo. Nakikita ba sa buhay mo yung faith mo? Nakikita ba sa buhay natin na talagang naniniwala tayo kay Lord? Na talagang nagtitiwala tayo sa Kanya? Nakikita ba yung pagtitiwala na yun sa atin? That is how you show love and faith in action. Tandaan po ninyo, si James described himself a bondservant of God and the Lord Jesus Christ. But many times in Scripture, makikita nyo si James po, never siyang naniwala kay Jesus. But when Jesus resurrected, 1 Corinthians 15, 6-7, nag-appear si Jesus to more than 500 brethren at one time, most of whom remain until now, but some have fallen asleep. And what? Verse 7, then He appeared to James. At nung nakita ni James yung resurrected Jesus Christ, nagbagong pananaw niya sa buhay. At ibinigay niya yung kanyang sarili to stand for Jesus. And he became the leader of the Jerusalem church. Dating hindi naniniwala, ngayon naniniwala, at ngayon leader ng church. At eventually po, he was martyred, he was killed because of his faith. Bakit? Kasi na-encounter niya yung radikal na pagmamahal ng Panginoong Hesukristo. Kayo ba? Na-encounter nyo ba yung radical love na iyon? Sabi po dito sa Ezekiel 36, 26-27, God will give us a new heart, a new spirit within us, and will remove the heart of stone and give you a heart of flesh. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you will be careful to observe my ordinances. Pagsunod po sa mga tagubili ng Panginoon, ang pinakamahalaga. At pag tayo ay nagmahal, radikal na pagmamahal, radical love, pinapatunayan po natin yung ating pananampalataya sa Diyos na radikal na nagmahal sa atin. Gaano ka radikal? Binigay niya yung kanyang buong buhay para tubusin tayo sa mga kasalanang tayo rin naman ang pumiling gumawa. Such is the love of Christ. And if Christ loved you that way, it's about time, church, that we love others in the same way Christ loved us. Let us close in prayer. Panginoong Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, nandito po kami ngayon, lumalapit sa inyo at nagsasabi na kung meron man po sa amin dito ngayon na kinukulang ng pag-ibig, kinukulang ng awa, kinukulang po ng habag sa ibang mga tao sa paligid namin, lumalapit kami at nagsusumamo sa inyo, O Diyos. Puspusan niyo kami nawa ng inyong grasya. Allow us, Lord, to experience the love, the grace, the mercy of Jesus. So that, Lord, when we encounter other people, we will be able to love them as Christ loved the church. Panginoon, magagawa lamang namin ito kung nakasuko kami sa iyo. And so we draw near to you today. Sa lahat po ng nakapikit, nakayukot, nagdadasal ngayon, kung gusto mong magmahal ng radikal at gusto mong angat sa iba yung iyong pagmamahal, oras na para isuko mo yung iyong buhay, yung iyong direksyon at yung iyong pag-approach sa love kay Jesus Christ. Kung hindi ka pa nakasuko kahit kailan sa buhay mo kay Jesus, gusto mong gawin yun ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon. Pwede mo bang itaas yung iyong kamay habang kayo lahat nakapikit na kayo ko? You want to surrender to Jesus and you want to say, Jesus, I want a new life. Gusto ko pong magbago, Panginoon, baguhin mong buhay ko. I offer my life to you and I receive you as Lord and Savior of my life. Forgive me for my sins, Panginoon. Lord, nakikita niyo itong mga nakataas ng kamay. Patawarin niyo po sila sa kanilang mga kasalanan at ipaalala sa kanila. Sila po ay tinubos, minahal, at talaga pong sinusuportahan ng aming Panginoong Hesukristo. Lord, these lives surrendered to you. May they glorify you in how they live their lives. Sana, Panginoon, wag naming ipagdamot yung pagmamahal na yon dahil lahat kami nakareceive ng pagmamahal na yon galing sa iyo.
And we have to love others as you have loved us. We thank you, we praise you. In Jesus' name we pray. And all God's people say, amen and amen.